Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Xiao Chen na walang sino man ang aalis sa inyo. Dahil dito ay ikinagulat ito ng lahat lalong-lalo na ang pamilyang mo. Bakas sa mukha ng Great Elder na mukhang hindi na maganda ang sitwasyon dahil mukhang nabaliktad na din ang kanilang sitwasyon. Alam ng Great Elder na hindi siya mananalo kay Xiao Chen dahil nang maramdaman niya ang nilabas ni Xiao Chen ay halos durugan siya nito. Tinanong naman ni Kapitan Bai si Xiao Chen na Brother Xiao, huwag basta-basta umasa sa amin, paano mo masisira ang pamilyang mo? Hindi na ibabanggit na kulang tayo sa manpower, kahit magsama-sama ang dalawa nating masters, hindi pa din ito sapat. Sa mga sinabi ni Kapitan Bai ay sinabihan lang siya ni Xiao Chen na kontrolin mo na lang ang iba at ipaubaya mo sa akin ang mga masters. Bakas sa mukha ni Kapitan Bai ang pag-alala na baka hindi nila kayanin. Ilang sandali pa ay nagbigay na ng hudyat si Xiao Chen na umatake na. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad na naghanda si Shu Tianlei ng kanyang gagawing atake at dahil dito ay lumabas ang kanyang Emperor Sindai. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad na siyang umatake na bahagyang ikinagulat ng Great Elder. At dahil dito ay nilabas niya na din ang kanyang aura na nasa antas na din ng Fivefold Emperor. Nasabi pa nga niya habang naghahanda na sisihin mo ang sarili mo sa sarili mong kamatayan. Nagkaroon ng matinding salpukan ng dalawang nasa antas na ng Fivefold Emperor. Hindi na ilalayo ang kanilang lakas at makikitang halos magkapantay sila. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Kapitan Bai na kung alam ko sana ito, marami pa sana akong dadalhin tao. Madali niyang napapabagsak ang mga disciples ng pamilyang mo dahil sa kanyang galing sa martial arts. Kitang-kita sa dalawang pamilyang ang kalamangan nila dito dahil sa matataas ang kanilang kaalaman kumpara sa pamilyang mo na masters lang ang lumalakas. Tumayo naman na si Xiao Chen na sabi pa nga niya sa dalawa na simulan natin sa inyong dalawa. Dahil dito ay bahagyang kinabahan ng dalawa dahil alam nilang si Xiao Chen ay malakas at hindi nila kakayanin ito. Dahan-dahan na lumalapit si Xiao Chen sa dalawa at dahil dito ay mas lalong kinabahan ang dalawa at baka sa kanilang mukha na mukhang katapusan na nila. Nang makalapit si Xiao Chen ay nilabas niya ang kanyang kaunting aura dito na parabang tinatakot niya ang dalawa, upang lumabas ang isang nilalang na laging nakamasid sa kanya simula nang dumating sila sa kaharian ng Kanglan. Bahagya namang nagtataka ang dalawa na kung bakit hindi sila inatake agad at nagpalabas lang si Xiao Chen ng kanyang aura. Bahagyang nena si Xiao Chen dahil hindi pa din lumalabas ang nilalang na sabi pa nga niya na ayaw mo pa ding lumabas. Dahil dito ay mas lalong niyang nilabas ang kanyang kalahating aura upang maramdaman niya na agad ito, at dahil dito ay takang-taka na ang dalawa na kung ano ang ginagawa ni Xiao Chen. Nang maramdaman na ng nilalang na hindi na nagbibiro si Xiao Chen sa pwede niyang magawa sa dalawa ay agad siyang naglaho sa kanyang kinauupuan. At mabilis na lumitaw sa harap ni Xiao Chen na ikinagulat ng dalawa. Makikita din ang nag-umapa na aura sa lumitaw na nilalang. Kalmado namang pinagmasdan ni Mu Hong si Xiao Chen. Nang makita naman ito ng Great Elder ay natuwa siya dito na sabi pa nga niya na sa wakas ay lumabas ka na din. Agad naman na nagpakilala ang nilalang na sabi pa nga niya na ako si Buddha Amitabha. Ang matandang lalaki ay nawala sa limelight matagal na ang nakalipas, at upang lumahok sa labanan sa pagitan ng iyong mga juniors. Nakilala naman siya ni Patriarch Xuan Yuan. Kaya naman sinabi niya dito na ikaw iyon. Mu Hong, noon ikaw hindi ka ba lumaban hanggang mamatay kasama ng aking ama? Iginiit naman ito ni Mu Hong na hindi iyon totoo. Tumigil ang nagaganap na labanan at napunta ang lahat ng atensyon kay Mu Hong. Sinabi naman ni Mu Hong na kakaalis ko lang sa mundo at nagsasanay ng may matinding konsentrasyon. Nang marinig ito ni Patriarch Xuan Yuan ay sa isip-isip pa nga niya na napakalalim ng pagtatago ng pamilyang ito. Akala ko ang digmaan ng ilang dekada ay pamilya ng aming pinakamahusay na mga master, ngunit hindi ko inaasahan na si Mu Hong ay hindi namatay. Ano ang dapat naming gawin ngayon? Lumapit naman si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na Human Bone Buddha. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na simula nang pumasok ako sa syudad, tahimik mo akong pinagmamasdan sa likod at sa wakas ay handa ka na ring magpakita. Natuwa naman si Mu Hong na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na kapag hindi pala ako nagpakita ay natatakot ako sa pamilya ko na lipulin lahat ng brother kong ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na kahit nandito ka, sa huli hindi pa rin makakaiwas ang pamilyang mo sa pagkawasak. Naghanda naman si Mu Hong ng kanyang gagawing atake at sabay niyang sinabi na little brother, ay masyadong mataas ang kumpiyansa.
Agad niyang pinakawala ng kanyang atake at dagdag pa niya na magdudulot lamang ito sa iyo ng kamalasan. Hindi naman natarante si Xiao Chen sa ginawang atake ni Mu Hong. Subalit bakas sa dalawang pamilyang na nag-alala sila kay Xiao Chen. Dahil sa hindi pag-iwas ni Xiao Chen sa atake ni Mu Hong ay tumilapon si Xiao Chen sa lakas ng atake nito. Subalit hindi naman ito nakapinsala sa kanyang dahil sa tigas ng katawan ni Xiao Chen na isang body practicing cultivator. Agad din naman na lumabas si Mu Hong na kung saan napadpad si Xiao Chen. At agad niyang kinontrol ang kanyang Buddhist beads. Pabalik sa kanya habang si Xiao Chen naman ay makikitang napaupo ng bahagya dito. Dagdag pa ni Mu Hong na ang aking Buddhist beads ay maikli pa din para masaktan ka. Kung ganun little brother, tignan natin kung ano ang magagawa mo sa bagay na ito. Matapos siya sa kanyang pagsasalita ay agad niya nang hinanda ang kanyang gagawing atake na agad naman nagkaroon ng reaksyon. Bumulusok kay Xiao Chen ang pulang aura at makikita kay Xiao Chen na hindi man lang ito nababahala. Nang makalapit ang atake kay Xiao Chen ay lumabas ang mga imahe ng mga halimaw dito. Subalit bago pa man siya abutan ng mga aurang halimaw ay hinanda ni Xiao Chen ang kanyang enerhiya upang depensahan ang kanyang sarili. Dahil dito ay lumabas ang matinding enerhiya kay Xiao Chen at naging walang silbi ang ginawa ni Mu Hong. Nang maramdan niya ang nilabas na enerhiya ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na anong klaseng itong malakas na spirit energy. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Mu Hong na masamang monghe ka talaga. Ang aking Taiko Body Tempering Secret Art ay naging mabagal na dumaan sa ika-4 na yugto. Ngayon ay isang magandang pagkakataon para sa akin na makalusot sa ika-4 na yugto. Natuwa naman si Mu Hong dito at sabay niyang sinabi na little brother mayroon akong kondisyon. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na ano ito. Nilatag ni Mu Hong ang kanyang proposal kay Xiao Chen na ikaw at ako ay maglalaban kung ako ay matalo. Ang pamilyang mo ay nasa iyong pagtatapon. Kapag natalo ka naman ay magiging alagad kita at para maiwasan ang mga inosenteng pagpatay. Sinabi naman ni Xiao Chen na matanda kang magpakita ng asno, ito ay kawili-wili at payag ako. Sa pagpayag ni Xiao Chen ay sinabihan silang lahat ni Mu Hong na ang lahat ay huminto. Bawal ang lahat na ipagpatuloy ang laban ako at ang little brother, ay nagkaroon ng kasunduan na paglabanan namin ito, na malaman na kung sino ang mananalo. Kaya naman little brother maghanap tayo ng pwesto. Agad naman itong sinang-ayunan ni Xiao Chen. Agad silang umalis at naiwan ang mga alagad at maghihintay na lamang kung anong magiging resulta sa laban ng dalawa. Sinabi naman ni Patriarch Xuan Yuan kay Great Elder na ang iyong pamilyang mo ay may malalalim na tinatago. Hindi naman pinansin ni Great Elder ang sinabi ni Xuan Yuan bagkus ay napapaisip siya na paano umabot sa ganito, at hindi ko akalain na magiging ganito ang sitwasyon. Nagpatuloy sa paglipad ang dalawang nilalang upang maghanap ng lugar na kanilang paglalabanan. Maya-maya pa ay huminto na si Mu Hong sinyalas na dito na sila maglalaban. Sinabi naman ni Xiao Chen na masyado kang maingat, sa tingin mo ba naniniwala ako sa iyo? Ayaw mong idamay ang alagad ng pamilya mong sa laban natin. Tinanong naman ni Mu Hong si Xiao Chen ng may seryosong ekspresyon na anong ibig sabihin mo sa iyong sinabi. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na ito ang iyong ipinagbabawal na lugar para sa iyong pagko-cultivate ng buto ng tao Buddha tama ba? Agad na nilabas ni Xiao Chen ang kanyang aura at upang hindi siya madihado sa laban dahil ang kanilang lugar na paglalabanan ay ang lugar na kung saan dito nagpapataas ng cultivation si Mu Hong. Ramdam na ramdam ni Xiao Chen ang mga bungo sa lugar. Dagdag pa ni Xiao Chen na hindi na masama ang iyong talino, medyo nagugustuhan na kita. Nakangiti namang sinabi ni Mu Hong na ito rin ba ang nakikita mo? Medyo nagustuhan ka rin ng matandang lalaking ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na masamang pagkatao at maingat na pag-uugali, talagang napakabuti mo, sayang at kulang ka pa ng kaunti. At nilabas din ni Xiao Chen ang kanyang sinaunang abilidad. Sarkastiko namang sinabi ni Mu Hong kay Xiao Chen na pakiusap turuan mo ako. At agad na inipon ni Xiao Chen ang kanyang sinaunang abilidad sa kanyang kamay. At sabay na sinabi niya na swerte ka ng kaunting pangitain. Bahagya namang nagulat si Mu Hong sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya na ikaw ay isang tao lamang, kaya bakit maglakas loob na sabihin ng isang bagay na kasuklam-suklam? Dahil ba sa tatlong mata mong lobo? Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na lalaban ako sa iyo, bakit kayungan pa si Blackie? Matandang monghe handa ka na ba?
Agad naman na sumagot si Muhong na ang matandang ito ay hindi na makapaghintay. Agad na naghanda ang dalawa, senyales na magsisimula na ang kanilang matinding laban. Lumabas naman ang nakakakilabot na aura sa Buddhist beads ni Muhong. At nang makita ito ni Xiao Chen ay sinuri niya ito ng maigi. Natatawa namang sinabi ni Muhong kay Xiao Chen na itong lumang mock beads ay hindi kasing simple ng iniisip ng little brother. Natuwa naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ito ay talagang kawili-wili. At agad niyang inatake ang Buddhist beads gamit ang kanyang Heaven Fist. Subalit hindi ito nagawang sirain ang kanyang Heaven Fist na nasa unang antas. Kaya naman nasabi na lang niya na ibig sabihin may ilang paraan ang mga iyon. Natawa naman si Black nang makita niya ang reaksyon ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na kailangan niyo ba ang tulong ko. Natawa naman si Xiao Chen sa sinabi ni Black. Subalit sinyales ito sa kanyang na gamitin niya na ang kanyang kahalating lakas. Nasabi pa nga niya na tila kailangan nating gumamit ng pinakaprimitibong paraan. Agad na nilagyan ni Xiao Chen ang kanyang paa ng aura, at pinalakas ito upang gamitin niyang pang-atake. Mabilis na nag-teleport si Xiao Chen sa harap ni Muhong at sulong-salo ng kanyang ulo ang isang hampas ni Xiao Chen gamit ang kanyang paa. At dahil dito ay nagkaroon ng bitik ang kinatatayuan ni Muhong, sinyales na malakas ang atake na iyon. Sinabi naman ni Xiao Chen habang naghahanda na hindi pa ito tapos, agad niyang binalutan ang kanyang kamay ng asul na aura. At sinuntok ang dibdib ni Muhong na may pambihirang lakas. At sinabayan ng isang sipa. At dahil dito ay tumilapon si Muhong ng malayo, dala-dala ang natanggap na pinsala sa sipa at suntok ni Xiao Chen. Subalit hindi pa din tapos si Xiao Chen dahil gagamitin niya na ang kanyang isa pang abilidad na kung tawagin ay Heaven's Lightning second move. At mabilis na sumambulat sa harap ni Muhong ang malalapi na atake na sulong-salo niya. At dahilan upang mapasukan na lamang siya ng dugo dito. Subalit hindi pa din tapos si Xiao Chen dahil naghanda ulit ito ng kanyang Heaven's Lightning third move. Subalit dahil dito ay hinanda ni Muhong ang kanyang sarili upang madepensahan ang atake ni Xiao Chen. Subalit sa kanyang ginawang pagpapalabas ng kanyang aura ay inabsorb lang ito ni Xiao Chen. Na ikinagulat ni Muhong dahil hindi niya inaasahan na ang ikatlong atake ni Xiao Chen ay kayang mag-absorb ng aura. Mabilis na tumalon si Xiao Chen upang maglansad ng kanyang gagawing atake. Sumambulat sa harap ni Muhong si Xiao Chen na may daladalang asul na enerhiya at hindi ito maiiwasan dahil nabalutan ang kanyang katawan ng aura ni Xiao Chen. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na kung saan nakatayo si Muhong. Nang mawala ang makapal na usok na may kasamang alikabok ay makikita natin si Muhong na napasukan na ito ng dugo. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na napakagaling mo, ikaw ang kauna-unahang taong makakayanan ang aking tatlong suntok na sunod-sunod mula noong nakuha ko ang antas na ito. Naging seryoso naman si Muhong na sabi pa nga niya na ito ay karapat-dapat sa pisikal na pagsasanay, napakalakas ng suntok at sipa na ito at kakilakilabot. Dagdag pa niya habang nakangiti ng malademonyo na sayang naman na nagsisimula ka pa lang sa cultivator kung tutuusin. Agad na nilabas ni Muhong ang kanyang sendai na may daladalang malademonyong aura. At inipon sa kanyang kamay habang nakangiti. Maya-maya pa ay nilagay niya na ito sa kanyang buong katawan. At dahil dito ay naghilom ang kanyang natamong pinsala na para bang walang nangyari. At sabay niya ding sinabi kay Xiao Chen na ngayon ay ako naman. Agad na inangat niya ang kanyang kamay, sinyales na magsisimula na ang kanyang gagawing atake. Napa-atras naman si Xiao Chen dahil lumabas sa kalupaan ng matulis na bato. Nagpatuloy ang pag-atras ni Xiao Chen dahil tatlong matutulis ang lumabas dito. Agad na hinanda ulit ito ni Muhong at kung tawagin niya sa atake ay 9 ranks, Boundless Body Sim. Natuwa naman si Xiao Chen nang makita niya ito na sabi pa nga niya na ayan yun. Ang Boundless Martial Arts. Maya-maya pa ay lumabas na ang pulang aura sa matulis na bato. At mabilis din itong bumulusok kay Xiao Chen na hindi naman niya naiwasan. Hindi naman patapos si Muhong sa kanyang ginagawa dahil hinanda pa niya ang isa pa niyang atake na kung tawagin niya ay 9 rank. Sumambulat ang imahe ng Buddha sa harap ni Xiao Chen na sabi pa nga ni Muhong na ito ang aking Buddha crossing 9 rank. Nagulat naman si Xiao Chen sa daladalang aura na nilabas ni Muhong at makikitang napasuka din siya ng dugo sa kanyang natamong pinsala. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell,
At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Matapos ang paghahanda ni Muhong ay pinakawalan niya na ang kanyang atake at sumambulat kay Xiao Chen ng isang malaking kamay. Hindi naman niya na ito naiwasan at salong-salo ni Xiao Chen ang atake. Agad naman na tumayo si Xiao Chen matapos niyang tanggapin ang atake. Sinabi naman ni Muhong na may isa pang panlilinlang, ang unang ranggo ng langit, ang 10 masamang Diyos na Buddha. Agad naman na lumabas ang 10 Buddha sa kalangitan. Habang si Xiao Chen naman ay nakatayong pinagmamasdan ito. Subalit may isang mabilis na atake sa kanyang harapan na hindi niya inaasahan. Kaya naman dahil dito ay salong-salo naman niya ang atake. Ngunit sa inner space ni Xiao Chen ay nagpapatuloy lang pala ito sa pag-absorb ng mga atake ni Muhong. At malapit nang makalusot sa ika-4 na antas. Nang mawala ang atake ay maaaninag si Xiao Chen na nakatayo pa din ito. Bakas sa mukha ni Xiao Chen na natutuwa siya sa mga atake ni Muhong. Nagtataka naman si Muhong dito kaya naman sinabi niya na hindi pa patay. Ang pisikal na cultivation ba ay may ganoong kalakas na katawan? Dagdag pa niya habang nakangiti na sa aking Buddha cultivation, mayroong isang pagsasanay na tinatawag na Lotus Soul Seal, na maaaring gawin ang katawan ng taong namamatay na gamitin ito para sa kanyang sarili. At gustong-gusto ng matandang ito ang katawan mo. Matapos ang kanyang pagsasalita ay agad na itong nag-teleport. Sa harap ni Xiao Chen habang si Xiao Chen naman ay hinahayaan lang siya na gawin ito. Subalit sa kanyang ginawa ay hindi siya nagtagumpay. Kaya naman agad siyang umatras ng nagtataka. At dahil kung magkaton din ay madali lang siyang aatakihin ni Xiao Chen dahil lumapit siya dito. Sinabi naman ni Xiao Chen na bakit, ayaw mong kunin ang pisikal kong katawan. Takang-taka naman si Muhong na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na ikaw ang nasa loob mo paanong nangyari ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na nakita mo pala. Nagtatakang sinabi ni Muhong na imposible, paanong naging malupit ang iyong kaluluwa, kahit ang matandang Bodhang Lotus Soul Seal ay walang magagawa laban sa iyo. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ito para sa wala. Sa inner space nga ni Xiao Chen ay makikita nating nakakadena ang kanyang banal na kaluluwa at dahil dito ay hindi makalusot sa ika-4 na antas. Kaya naman agad niya itong tinulungan at nilabas niya ang kanyang sinaunang abilidad upang makalusot na ito sa ika-4 na antas. Balik tayo sa inner space na agad naman itong nagkaroon ng reaksyon. Nagawang maputol ang kadena sa kanyang mga kamay. At tuluyan na itong nakalusot sa ika-4 na antas dahil sa tulong na din ng kapangyarihan ni Muhong. Sinabi naman ni Muhong kay Xiao Chen na ang buhayin ka ay isang malaking trahedya. Mataas niyang magsalita ay agad siyang naghanda na sabi pa mga niya na third-rank Buddha ilipat sa demonyo. At agad niya na itong hinanda upang magsagawa na ng atake. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan at sumambulat ang maraming kamao patungo kay Xiao Chen. Subalit madali lang itong nasalag ni Xiao Chen dahil nga sa tumaas na ang kanyang antas sa ika-4. Ipinakita naman ni Xiao Chen ang kanyang senday sinyales na nakalusot na siya sa ika-4 na antas. At nang makita ito ni Muhong ay nasabi na lang niya na ikaw nakalusot ka. Sinabi naman ni Xiao Chen na maraming salamat sa iyo, kung hindi dahil doon ay hindi ako sapat para makalusot. Ika-4 na antas ng Taiko Body Tempering Taktika, na maihahambing sa dakilang emperador ang cultivation base. Kaya naman ngayon, oras na para matikman mo ito, ang ika-4 na suntok ng langit na kamao. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Celoso Gaming, Wilmar Morales, user of Gilbert Mendoza. Elizabeth Vicheg Lopez from Dubai, user date, Riche Bantuan, user from Leyte. Julie Cabrera from Qatar, Zara Rex, user from Santa Cruz Davao del Sur. Arjan from Aluginsan Cebu. Nick Jess from Kidapawan City at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Kaya naman mangyaring pa-like na lang po.